Chill Talk. Chill Talk. Chill Talks. Welcome to Chill Talks Podcast, your companion in your chill time. Okay, hello everyone, and welcome to another episode of Chill Talks Podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So I am your host once again, forever again, PJ, and today we are joined by a very special guest. He is a student, a college student, and at the same time, he is starting one of his own clothing company, and he will share us his stories, success, failures, and challenges para sa mga gustong magsimula ng business at an early age. You can take inspiration from one of my former students, Carl Isaiah. Hi Carl, thank you so much for accepting this invitation. Hello, sir. Kamusta? How was your week? Napaka-hectic nung week ko, lalo na mag-pre-prelim. Ayun pala no? Napakaraming activities na kailangang ipasa. Okay. Sa bagay, pag exams week talaga ganyan eh. Pero less stress muna tayo sa school. Mamaya na natin pag-usapan yan. Pero let's start on your business. So, ano yung pangalan ng business mo and ano yung naging inspiration mo on starting that business? My business's name is Fingerprint Apparel ko. Nag-start yung Fingerprint ng nagpo-formulate kami ng name ng brand. Mm-hmm. Sabi ko, ba't kaya yung nakakaiba pero parte ng katawan natin? Sabi ko, ano kaya yung distinct na naiiba pero matatandaan ng mga tao? Sabi ko, fingerprint, sabi ko ganyan. Tapos nung nag-e-edit kami sa phone lang, di nakita ko parang napakarami na ng bakat nung fingerprint ko. Sabi ko, ito na, fingerprint na yung gagawin ko na branding. Tapos sinabi ko sa partner ko kung approve siya. Sabi niya okay naman daw. So tinuloy ko na yung fingerprint. Kasi gusto namin na maging unique yung brand namin pero pamilyar yung mga tao. So, yun, fingerprint. Ilan kayong business partners nung nagsimula kayo ng idea ng clothing brand? Sa simula, sinabi ko sa kanya na gusto kong mag-business pero sa girlfriend? Girlfriend ko. Sabi ko gusto kong mag-business pero ano kaya yung business kasi pandemic noon. Ano yung magandang business? Sabi ko nagdi-design kami. Mahilig siya sa graphic design kasi IT student siya. So sabi ko bakit kaya yung tinatak natin o yung design natin ilagay natin sa shirt. Sabi niya okay naman, sige tuloy natin di kaming dalawa in-start namin yung business kaming dalawa. So yun, sinubukan namin na i-incorporate yung artworks namin sa shirt or sa clothing. Okay. Nung pagdating sa puhunan, kasi for sure yan ang pinakaunang gustong malaman ng karamihan. Saan kayo nagsimula kumuha ng puhunan on your business? And kung okay lang sabihin, magkano yung pinaka-initial na puhunan nyo? Nung nagsisimula kami, Sir PJ, nag-ipon kami talaga. Meron kaming savings. Sabi ko, ito yung pwede nating gawing start na puhunan. Mm-hmm. So, yung ipon namin na yun, pinagsama namin. So, nakabuo kami ng sapat na amount. Natatandaan ko mga 5 to 6K yung naipon namin. So, yun, in-start namin yung business. Okay. Kasi ang iba kasi pag iniisip nila, pag kailangan mo magsimula ng business, ang kailangan mong puhunan 10,000, 20,000, and I am very curious doon sa naging mindset mo kasi karamihan, 'di ba, takot magsimula talaga. Ano yung nagbigay sa inyong dalawa ng partner mo ng push na going public ang Fingerprint Apparel? Sa simula talaga napakahirap. Lalo na napaka-limited ng resources dito sa lugar natin. Lalo na sa iba pa kami papagawa. So, yun sir, sabi namin lakasan ng loob kasi
mga bata pa kami, sabi, hindi pa kami graduate nga. Kailangan namin na i-push talaga kasi gustong-gusto namin yung magkaroon ng sariling business. So, yung ipon namin, sabi namin, sige, pwede na to. Kung kaya na natin magpagawa, start na natin. Tapos, yun, nagawa namin yung business, parang na-establish namin yung business. Pero pagdating ng may mga problems din naman na kaharap. So speaking of problems, ano yung pinakaunang problema na bumangga sa inyo? Na parang sinabi niyo, ay parang ayaw na namin. Pero despite that problem, umabante pa rin kayo. Ayun. So, sa simula pa lang, yung inipon na 5 to 6K, hindi talaga namin napakinabangan. Parang ano siya, yung pinagawa namin dito sa lugar natin, parang di kami na-satisfy dun sa quality. Kumbaga, sabi namin, ayaw namin tong ilabas kasi gusto namin yung fingerprint. Pag sinabi na fingerprint, may kwalidad. So, sabi namin, ilalabas ba natin to, yung una naming release dapat? Sabi namin, wag na. Kasi parang kahit ako yung may-ari, parang ayaw kong suotin. So, sabi ko, hindi namin yun inilabas, yung puhunan na 5 to 6K na ginawa ng shirt, hindi namin yun nabenta. So, ang ginawa namin, pinilit namin yung family namin na kahit pambahay nyo. Basta maubos o di namin makita kasi ayaw namin makita yung pinag-iipunan namin na hindi mabebenta. So, one of our first problem yung shirt na pinakauna dapat namin i-release na hindi naman namin naibenta. At tutusin, net loss agad yun eh. Umpisa pa lang nalugi na kayo eh. And I think everyone, especially your family, upon knowing that knowledge, ay for sure madidisappoint, mababadrip ng konti. Pero how did your family, both of your families, encourage you na ipagpatuloy nyo pa rin despite nung ganung pagkalugi nung una? So yun, nalugi kami, pero sa una napakasakit talaga. Napaka-downside agad kasi nagsisisimula pa nga lang kami, naka-experience agad kami ng ganito. So yung family namin, napaka-supportive nila na sige lang, diretso nyo lang kasi may potential naman yung naisip nyong idea na magbenta na ng shirt na sa inyong brand. So sabi namin, paano kaya to kung tutuloy pa ba natin kasi wala na kaming pera. Talagang binuhos na namin doon sa first release. So yung first release, dapat meron siya ng freebies na mask. So ang ginawa namin doon sa mask, sabi niya, maganda naman yung mask bakit freebies lang siya doon sa shirt. So ang ginawa namin yung face mask na pinakaunang face mask namin. Yun yung ibinenta namin hanggat sa hindi pa nga umabot halos na 1K Pero nakita ng mga parents ko saka nung mga kamag-anak niya na parang kahit na natalo kami sa simula, parang pursigido kami na makabawi dun sa nawala sa amin kasi pera namin yun pinag-ipunan namin. Na until now, at least, despite that hardship, hanggang ngayon, suportado pa rin sila. And during those journey na ginawa ninyo, natuwa ako kasi you released your Facebook page, I think 2020 at sakto. Is it during the pandemic na or before the pandemic? Yung idea, sir, parang back in 2019, parang gusto na namin pero hirap kami kasi di pa namin maisip na ano yung gusto namin business. Gusto namin mag-business 2019 pero yung clothing brand 2020 talaga namin siya nabuo na sige ilagay natin to sa social media para talagang makilala. Doon nag-click talaga kasi anong tawag nito? How did your first sino yung pinakauna nyong naging customer outside of your family? At ano yung naramdaman nyo na may nag-order sa amin na hindi namin kakilala? So, yung former classmate ko na siguro sa Cavite na siya nag-aaral. Sabi namin, gusto ko yung second release na ito. So, gusto ko yung yung bago mong release. Tapos sabi niya, kasi yung team nung second release namin is about parang anime. Online Exhaustion yung title ng second release namin. So parang marami nakaka-relate 2020. Tapos bumili yung
dati kong kaklase, sabi niya, sige, bilhin ko yan. Parang gusto ko yung trip ko yung design na yan. So, ginandahan namin yung package. Sabi namin, unang customer to, dapat yung impression ng brand natin dapat tumatak sa kanya na, oy, maganda, oy, may quality. So, yun, napakasaya namin na, uy, may nagkakagusto pala ng ganitong design ng brand natin, may nakaka-appreciate. So, yun, napakasaya sa amin na yung unang sale namin sa customer. Okay, that's yun nga, itutuloy ko nga sana yun, pero that's one of the unique things about your brand kasi hindi lang siya t-shirt, hindi lang siya pants, hindi lang siya shorts or face mask. May halong advocacy siya. Yun nga, yung sinabi nyo, yung first theme nyo is yung online exhaustion and the second release is yung mental health nyo. So ano yung mga, for sure, online exhaustion is inspired on your experiences as students, pero what came into mind na naisipan nyo na kailangan nyo maggawa ng advocacy t-shirt na original design? I think based from your story, si girlfriend mo at yung talagang gumagawa nung design, di ba? So ano yung mga inspiration ninyo and bakit nyo naisipan na gumawa ng advocacy shirts? Based on experience din, sir. Kasi sa sarili namin na napakapagod nung time na yon, yung 2020 to 2021. Napakapagod kasi unang-una, first time namin ng ganong sitwasyon or experience na halos puro online. Yung iba di nakakaabol or lalo na mga estudyante naman niya, naninibago pa. Wala pa kami nung laptops, talagang phone lang. So, bakit kaya siguro hindi lang ako yung nakaka-experience ng mga ganitong bagay. So, kailangan namin yung shirt namin may statement para hindi lang sila nagsusuot ng isang damit, kundi nafe-feel nila o nararamdaman nila yung sinusuot nila na may epekto to sa kanila. Kasi kung damit lang, parang nag-wear ka lang or sinuot ko lang to, parang kailangan ko lang suotin to. Pero pag may advocacy or may statement yung design namin, parang nai-influensyan din yung nakakakita ng shirt namin. So parang, uy, gusto ko niyan. Parang gusto ko rin mag-influence ng ibang tao. Suotin ko kaya yan. Okay. Kasi, anong tawag yan? It's a good thing to do that, lalo na ngayon in a modern age of social media. And at the same time, balik tayo dun sa pagiging mong estudyante. Paano mo na pagsasabay? Being a student and being a business owner, for sure napaka-hassle siya and minsan nakaka-stress lalo pag ganun ang sitwasyon. Sobra, sir. Talagang naging estudyante mo naman din ako. Pero napakahirap i-balance, lalo na dati BSA student ako. Kailangan ko talagang mag-review, magpuyat, at kailangan ko talagang magbatak dun sa course ko kasi di biro yung BSA. Or kahit anong course, di naman biro yan eh. Kasi college na ako. Kasi tapos nagbi-business pa ako. Naka-experience pa ako ng mga hindi magagandang bagay doon sa business ko. So, nahihirapan akong i-balance lalo na kung kailangan ko magpuyat. Tapos may order next day. Parang yung katawan ko minsan or yun nga, mental health ko, parang minsan di ko kinakaya. Nalilito ko kung ano yung uunahin. Ito bang ACADS or itong business na talagang gustong-gusto kong lumago. So, parang imbalance siya kasi minsan business lang, minsan natitingga yung pag-aaral ko or natitingga naman yung ACADS ay yung business, tapos yung pag-aaral ko naman natututukan. So napakahirap niyang i-balance lalo na pag student ka tas nagbe-business. So parang ginagawa mo na lang kung ano yung pinaka-urgent, yun yung unahin mo na lang para din. kung alin yung may pinaka maagap na deadline, sige. Bukas may bukas may di-deliver ako sa ganitong lugar na medyo malayo. So ang ginagawa ko, talagang babatakan ko dun sa ACADS para lang kinaumagahan may deliver namin yung aming product. So yun, napakahirap nung stage na yun. Okay, kasi natanong ko yun dahil sa ganitong mindset on the modern age na pag nag-business ka and I will assume na kumikita na kayo. Okay, correct me if I'm wrong. So, kumikita na kayo. And one of the most common mindset na naririnig ko is that as a student, kumikita ka na ng pera, bakit kailangan mo pa mag-aral? Diba? So, may pera ka na, kaya mo nang tustusan ng sarili mo. So, why study?
Ayan. Napakalaking aspect nung pag-aaral kasi kung hindi kami nakapag-aaral ng about sa ganito or sa kunwari kumikita na kami sa business, hindi naman magkikita yung business kung wala kaming pinag-aaralan. Kasi kung nung nagbi-business na kami, parang may mga sitwasyon na parang napag-aralan namin to. Parang ganun. Kung hindi kami kung pinursu namin na wala namang problema sa diretsong pagbe-business. Pero isang advantage yung pagkakaroon lang ng knowledge lalo na naglipat ako sa FM na course. So, yung mga natututuhan namin doon na tinuturo like marketing, strategic marketing or advertising, nagagamit talaga namin siya sa business namin. So, napakahalagang advantage kung may knowledge ka or education about sa or may gusto namin kasi makapagtapos, kaya napakalaking asset sa amin na magagamit namin sa business. Wala namang problema kung diretso business na agad. Pero ang payo ko lang talaga, mag-aral kayo. Kung kaya niyong pagsabayin, kaya niyo yan. Kasi yun nga, natuwa ako sa question na yun kasi naalala ko na experience ko dati nung high school. College pala, sorry. Nung experience ko nung college, nagtitinda ako nung isa rin ako sa nagtitinda nung yung mga snacks. Kasi dati may classes kami hanggang 8 p.m. So, naisipan ko doon. Nagdadala ko ng 3 bayong, puro lang foods yan. Tapos, bago matapos yung last period namin, ang tawag yan, ubos na lahat. So, may alaki na ng profit ko. Sabi sa akin ng mga klase ko, mag-stop ka na kaya? Magtinda ka na lang. Sabi ko, malulugi ako kasi kung nag-stop ako mag-aaral, kayo yung customer ko. Ganon. Kasi, it's a good thing as a financial management student, natututunan mo yun, na hindi na-appreciate ng most students, hindi lahat ng students, na bakit pa kailangan mag-aral? Online class lang naman. Diba? And one of the things about online classes is that napupush yung pagiging yung independent, na hindi na kayo aasa sa kumopya sa kaklase, hindi na kayo umaasa ng ganito, talagang sariling kayo nyo. Kaya parang lumalabas na mas mahirap ang online class kasi halos lahat ng effort sa inyo namang gagaling. Hindi na kayo asa sa iba. And this leads me to my next question. Let's proceed with the pricing. Diba? Kasi one of the things na mahirap magsimula sa business is the pricing. So on your part, how did you determine the pricing? And paano yung pagpresyo nyo na guaranteed na may tubo pa rin kayo? Ayan. So, yung cost, napakamahal talaga niya ngayon. Lalo na sabi nga, hindi namin dito kinukuha sa region natin. So, parang for example, nakuha namin yung product as yung finished product as 15 pesos. So, kasama na dun yung shipping fee. So, dadagdagan lang namin yun ng 30 to 45% na tubo. Tapos, hindi pa namin kasama dun yung shipping fee na binabayad sa amin. Wala kaming shipping fee binabayad sa amin. So, kasama na dun sa tubo namin yung shipping fee na ibibigay sa amin ng customer. So, sakto pa naman, hindi kami natatalo, hindi rin kami yung sobrang patong. Kumbaga, nasa gitna lang siya. Okay. Kasi, anong tawag nito? Yung sa profit na nakukuha nyo, anong ginagawa nyo? Ilang percent yung tinatabi nyo sa profit and ilang percent yung iniikot nyo sa business? Yung sa profit, talagang alam niya to na wala pa talaga kaming kinukuha para sa sarili namin. Talagang buhos namin dun sa business. Kasi dati shirt lang. Di namin namamalayan ng partner ko na, uy, may shirt na pala tayo. Nakapagpagawa na pala tayong shirt. Pero sabi namin, paano ko yung sweldohan kita? Kasi nakakita ko yung effort niya, talagang nagmamagdamag din yan para lang ma-edit yung mga photos. So, sabi ko, sweldohan na kita. Hindi. Lagay na lang natin dun sa business. Lahat ng bibigay mo sa akin, sige, ilagay natin sa business. Siya nga siya yung nag-initiate ng yung partner ko ng hindi lang shirt, nung short. Siya yung talagang naghanap ng mga mapagkukunan ng shirt. So, yung lahat ng mga profit namin, inilalagay rin namin sa business. Okay. Parang expansion ng business namin. Okay, kasi one of the things na
ang isang quality ng isang business owner is that may vision siya. On your part as partners, ano yung pinaka na-vision nyo na gusto nyong marating ng business nyo in the future? So, one of our vision na sana talaga maging sikat na local brand kahit na dito muna sa Cam Norte. Gusto namin maging sikat na talaga sa Pilipinas, pero yung makilala muna dito sa Cam Norte is malaking bagay na para sa amin. So, for now, yun yung vision namin na sana makilala ng mga Cam Norteño na meron pala ditong local brand na maganda yung quality. So, yun yung vision namin na makilala talaga ng mga Cam Norteño. Shoutout sa mga Cam Norteño dyan. And eto, ang tawag niyan, kasi listening to your stories, it's a very endearing or heartwarming feeling na you have a supportive partner. Yung tipong on the part of the listeners, mapapasa na all ka na lang na anong tawag niyan, it's hard to balance being a student, being a business owner, being a son, being a jowa, and at least pagiging jowa and pagiging business partner ay napagsasabay nyo. Pero as someone na in a relationship, how do you balance na kung ang usapan nyo ay as magjowa at paano nyo nababalance yung usapan nyo as business partner? Parang sa ganito, may pag-uusap kami. Sabihin ko sa kanya, usap tayo about sa business natin. Sige, sabi naman niya, sige. Napaka-open niya sa mga ganung bagay na hindi siya for us na muna, ganyan. Sabi, sige, kung may idea ka, sige, pag-usapan agad natin. So, yun yung isang characteristic ng partner ko na talagang napaka-supportive niya sa mga ginagawa ko na napaka hands-on niya sa mga sabi ko, pwede mo bang pa-edit ng ganito? Kahit na may ginagawa yan. So, sige, tapusin ko lang to agad, tas edit ko na yan mamaya, tas post ko na yan. Tapos, yun, pag nag-uusap naman kami, napakadali niyang ma-convince na business, or pag may time naman kami para sa amin dalawa na sige, yun na munang business, sige, pag-usapan natin kaagad yan. Pero kung para sa amin dalawa, may time rin naman kami doon. Lalo na kasi hindi lang talaga business partner, kung baga naging kami din talaga na nagtutulungan. Life partner na rin diretso. Yun yung vision naman namin dalawa. May dumating ba sa point na ang tawag niyan, this is a bit personal, pero dumating ba sa point na nagtatampuhan kayo as magjowa pero na-set aside nyo yun para pag-usapan ng business? Opo, sir. Talagang parang may di kami pagkakaunawaan, pero dahil dun sa shirt parang naging minsan naisip ko, lifesaver tong business ko eh. Talagang aawayin na dapat ko, buti na lang sasabihin ko, ay, yung business natin parang wala pa tayo na ipopost. So na-hold yung away, parang sige, tapusin na muna natin yung kailangan nating i-post or kailangan nating i-advertise. So parang yung nakatulong pa kayong business para di kami mag-away. Ano tawag yan? Parang doon nyo na nasa-set yung kailan kayo magsaset ng boundaries on being personal and at the same time being professional. Kasi those examples na binigay mo, that is the perfect representation of separating your personal feelings and prioritizing yung professionalism mo as a business owner. So through that, hindi nyo napapansin, napapractice nyo na yung ganong mindset, which is a very wonderful thing. And yun nga, mapapasana all na lang talaga ang karamihan sa atin. Pero Carl, as I think 2 years na kayo, diba? Almost 2 years na. During those 2 years, what was the biggest learning na natutunan mo during your business, and ano yung mga application nun sa buhay mo in general? Pinakauna, sir, yung kailangan mo magsimula ng maaga. Simulan mo na maaga para sa iyong pangarap. Yun yung nakatatak sa akin, na simulan mo na maaga para sa iyong pangarap. Kasi kung naisip ko nung nag-start na kami, bakit ngayon lang? Kaya ko naman nung bata-bata, yung first year or high school, bakit ngayon lang? So, maraming opportunity na, ay, sayang, dapat ako yung naging pinakauna dito na ganito yung business. Kaya, yun yung
yun yung talagang lagi kong tinatandaan na kailangan natin ng laging maagap kasi katulad nung sa dapat naming i-release na pinakauna, na-hold yun kasi di namin na-release. Kung naisip ko doon, dapat inagapan namin. Dapat naplanuhan namin ng mas maaga. So, applicable siya sa halos lahat na bagay kasi sabi nga nung iba, talo ng maagap yung masipag. So, kailangan nating i-apply kung hindi lang maagap, pati yung pagiging masipag. Yun yung isang gusto kong palaging ipakita or gawin sa business namin, yung pagiging maagap. Kung may idea ka ngayon, simulan mo na agad. Okay. Parang ganun. And when starting early, I think one of the things na kailangan nyo rin i-consider is yung risk na kailangan nyong i-take. Pero, syempre, one of the biggest risk na ginawa ninyo sa business ninyo is yung pag-start nyo pa lang. That is one of the biggest risk na rin. At lalo na nung nalugi kayo, it's a risk to start over. Pero after that, ano na yung biggest risk na tinake nyo so far? And how did that help you progress sa business ninyo? So yun, yung naglabas kami ng 30 pieces na shirt. Dati kasi nung mga una, 15 to 20 pieces lang. Nung sabi namin, paano tayo lalaki yung business natin kung ganito lang yung ano natin. So, gawin natin 30 pieces. Sabi namin, medyo malaki-laki yun. Nasa ano na yan yung typical na puhunan. Kumbaga, kailangan namin ng typical na puhunan. So, sabi namin, sigurado ka dyan, lalo na hindi natin kakilala yung kukuhaan natin ng product natin. So, napakalaking risk nung magtiwala ka through online chatting, nung pagre-research mo na lang kung talaga bang legit itong pagawaan na to. Sabi namin, sige, may pera dyan. Basta 50-50 yung initial payment natin. 50 yung first payment. Di naman, basta may matitira sa atin na 50% nung puhunan natin, hindi muna natin ilalabas. Sabi namin, sige, yung 30 pieces na shirt, sige, pagawa natin, diretso natin. Kahit wala kaming kasiguraduhan kung talagang yung 30 pieces na yun ay makakapunta sa amin na maganda, maayos, or walang kumbaga tapon na di namin i-release. So, yun, one of our biggest risk sa ngayon so far, yung pagbili ng mga shirt na napakarami para sa amin kasi lalo't hindi pa namin alam kung talagang mabebenta namin yung 30 pieces kasi halos yung design na yun nag-iiba lang siya sa kulay ng shirt So may gusto ba talaga ng bumili ng ganun? Napakalaking risk para sa amin yun na maglabas ng ganung pera na hindi namin kilala yung papagawa namin. Okay. And I think this will be my final question. Sa lahat ng pinagdaanan mo as a student, as a business owner, and for sure, karamihan kasi na nakikinig dito is mga young adults din katulad ninyo. Ano yung pwede mong mabigay na advice to those students na kahit walang business pero nag-struggle sa mga online classes nila? And ano yung pwede mong maging gabay sa kanila para on your part, kaya nilang malagpasan din yung mga hamon na pinagdaanan ninyo? So yun sir, ang advice ko lang na talaga na hindi sila nag-iisa. Lalo na yung statement ng mga shirt namin na gusto talaga namin na ipakita na hindi sila nag-iisa, na meron silang kadamay. So kung kaya namin as a student na nag-start ng business, kaya rin nila kasi kung yung experience namin may i-share namin, parang may advantage na sila dun Hindi na nila kumbaga tawag dito trial and error. Hindi na sila magaganon. May mga ano na sila, may mga advice na sila makukuha. So kung natatakot sila o napapagod, natatakot lalo na online class, parang ipatuloy nyo lang yan. Hindi sila nag-iisa. Andyan yung pamilya nyo. Kung mahirap naman yung pamilya o may struggle sa family, andyan yung friends nyo, andyan yung classmates nyo. Lagi lang kayong kumuha ng mga positive na bagay. Hayaan nyo yung negative kasi kung magpapakain kayo doon sa negative na bagay, lalo na sa mga student,
parang yung emosyon ng mga estudyante ngayon pag nagkaroon ng negative side or naka-experience sila ng negative na bagay, parang nanghihina na. Pero patuloy kayong kumuha ng lakas dun sa mga kaibigan nyo, family nyo, or yung mga sumusuporta sa inyo. Patuloy kayong kumuha dun ng lakas. Kasi kung magfo-focus kayo sa mga negativity, parang wala kayong pupunta nun eh. Hanggang dun lang kayo eh. Pababa kayo nun, hindi kayo pataas. Okay, so magmumukha akong hipokrito dito. Ito hindi yun yung last question ko pala. May nasabi ka kasi na parang napik yung interest ko na one of the challenges or one of the fears ng modern generation natin, kasama na kami doon, millennials, Gen Z, is that yung fear of failure talaga. As in, gusto natin on the first try ay gusto natin successful, and any form of failure is unacceptable. So on your experiences as a business owner, for sure you have your share of failures din, di ba? So ano yung naging lesson sa'yo nung consistent na mga kapalpakan or failures, challenges, roadblocks para on the next, sa mga susunod mong journey, hindi ka natakot na magkamali sa mga decision mo? Yun sir, isang bagay, hindi na ako takot na magkamali kasi na-experience ko ito. Mas malala yung nandun. Mas malala yung nalampasan kong problema. Pero kung may mga bagong problema, parang tingin ko nalampasan ko nga yung huli kong problema. Paano pa kaya to? Mas madali ito, kaya ko rin to. Kung mas mahirap naman, kakayanin ko to. Parang nagkakaroon ako doon ng experience, sir, na kunwari ito, nagka-problema ako sa gantong bagay, hindi ko na siya uulitin as a problem. Kumbaga, may nakuha ako dong experience o na bagay na mali or ma-apply ko. So, hindi ko na siya uulitin sa susunod kong mga gagawin. So, napakahalaga nung huwag kayong matakot na magkamali kasi matututo kayo dyan eh. May mga experience kayo dyan na makukuha eh. So, diretso nyo lang. Huwag kayong matakot. Okay, kasi, ayun nga, isa kasi kaya takot tayo magkamali kasi yung, ano yung sasabihin ng iba? Diba? Ay, nagkamali siya, kapal pa nga yan. Pero, wala naman nagsasabi nun eh. I think pag nagkamali, based from experience din, pag nagkamali ka kasi, ang nakakapansin lang yan, ikaw lang, despite kahit sabihin mo na may nag-comment yung iba sa pagkakamali mo, eventually, ikaw pa rin yung pamapansin. I think, yun yung tinatawag natin na there is this principle in psychology na spotlight effect, na akala mo nakatingin lahat sa'yo, pero hindi naman pala. Halimbawa, nadulas ka sa mall. Ang una mong iisipin, hala, nakatingin yung mga tao, kano yung isipin nila. Pero, most of the time, wala silang pake. Ikaw lang yung nagbibigay ng ganong attention sa'yo. So, parang ganon yung spotlight effect. And when it comes to yung failures nga natin, pag nagpalpak tayo, akala natin, yung mundo galit na sa atin. Pero eventually, tayo lang pala yung nagbibigay ng emphasis nun. Which is, yun nga, alisin natin yung spotlight effect kasi, dagdag ko lang, pagdating sa experiences ko as failures, one of the biggest failure na ginawa ko noon is parang nalugi kami sa investment din. And as in, I was depressed for ilang years din because of that. Pero na-realize ko once na naka-recover na ako sa ganong stage, parang ako lang naman pala yung nagbigay sa akin ng pressure ko na, ay, palpak ako, wala akong narating. And after removing that spotlight, it kinda opens up na, diba, alam sa stage, pag na-off yung spotlight, parang lalawak na yung pagtingin mo sa stage. So parang yun yung nangyari sa akin, and I became more confident. And yun na ako. That was before teaching, and nung dumating ako sa teaching, doon ko na-appreciate na madami pang pwedeng potential na makita sa mga tao. And eto na talaga ang final question ko sa inyo. Ano yung ugali ni Carl Isaiah at ano yung ugali ng girlfriend mo before you start the business? And ano yung naging evolution nyo, character development ninyo the moment you start your business? So yun, naging kung sa layman's term, napaka-burara ako talaga nun. Siguro high school ako up to first year, napaka-burara ako. Yung kunwari, yung mga files ko, hindi ko mahanap kung nasaan. Pero nung nag-start kami ng business, sabi ko kailangan ko maging systematic. Kumbaga, sunod-sunod kung nasaan yung kailangan kong bagay na unahin o isunod dun sa mga like nun,
kung paano ko ibabalance yung pagiging student and a business owner. So, natutuhan ko yung pagiging systematic sa mga bagay-bagay para mas mapadali yung mga yung business. Like sa activities sa school naman, kailangang ipasa. Nung nag-engage kami sa business, parang naging systematic kaming dalawa na ganito, unahin muna natin yung ACADS, madali lang naman yung ipapasa. Sige, sabay kaming gagawa niyan. Magtutulungan kami. Tapos ka na ba dyan sa ACADS mo? Dito naman tayo sa business. Parang sa ganung paraan na train kami na halos sa lahat ng bagay na hindi namin kailangan pagsabay-sabayin. Na take one step at a time. Parang ganun yung naging namin. Parang naging ganun yung susi para maging mabalance namin yung pagiging estudyante at pagbibusiness. Parang naging systematically person kami sa mga bagay-bagay. Okay, and with that, thank you so much, Carl, Isaiah, for sharing your journey and hopefully more success sa iyong business. And pagkasal ninyo, please, invite nyo naman kami soon. Pero yun nga, if you want to support Carl Isaiah and his business, Fingerprint Apparel Co., everything will be linked down below. I think you ship nationwide then, if ever. Opo. Okay, so willing naman sila mag-shift to different parts of the Philippines, so feel free to support the businesses of our future generations. And with that, this is your host again, PJ, and you're listening to Chill Talks. See you next time. Bye-bye. And